Hello everyone! In today's video ay bubulabugin ko ang aming backyard composting bed. Ilang araw nang hindi umuulan. Balak kong mag-apply ng compost sa aming mga halaman. Kapag na-harvest ko na ang compost, itatanim ko naman sa gilid ng bahay ang mga gabi na ito. Ito yung composting bed namin. Mahigit 2 months na itong under the process of decomposition. Kapag nagpapalit na kami ng bedding sa aming manukan, dito namin dinadump sa pabulukan yung luma para maging compost at gawing pataba sa halaman. Tinatakpan ko ng dahon ng nyog para hindi basta-bastang makalkal ng mga pusa at ligaw na manok. Makakatulong din ito upang ma-maintain ang moisture ng organic matters. Mas ganadong magtrabaho ang decomposers kapag namamasa-masa ang organic matters. Kapag hindi tag-ulan, dinidiligan ko ito dahil baka lumayas ang mga decomposers. Ang mga dahon ng nyog na hindi na decompose ay gagamitin kong pang-mulch sa aking mga halamang nakapasok. Ang stalks naman ay gagawing panggatong. Ito yung mangga. Mamaya kapag ginalugad na natin ang compost, kukunin natin ang mga worms. Dito natin ilalagay. Yan ang isang uri ng decomposers. Marami pang klase at ang iba ay microscopic. Pero kahit maliliit sila, ay napakalaki ng role na ginagampanan nila sa ecosystem. Tanggalin ang plastic dahil hindi ito nabubulok. Ang mga baby wipes na yan ay gawa sa organic fibers kaya pwede yan sa halaman. Ito ay coconut worm or ok-ok. Gustong-gusto ito ng mga manok namin. Sipin mo, nanginain ng dumi ng manok ang mga coconut worms na ito. Tapos mamaya sila naman ang kakainin ng manok. Nakakatuwa yung sistema kasi walang nasasayang. Lahat may pakinabang at nakikinabang. Ito ay prosesong nakasiklo, walang katapusan. Nag-umpisa sa paghahakot ng libreng ipa sa gilid ng ilog. Ibubuhos namin sa manukan para mapakinabangan ng mga manok. Ayan. Hindi masyadong maamoy ang poultry kapag may bedding na ipa. Ayun. Ayun. Malaki. After few months, papalitan ang bedding. Ang lumang bedding na may ipot ng manok at mga decomposers ay ibubuhos sa pabulukan. Papakinabangan muna ng mga decomposers ang organic matters
Pero kapalit nito ay i-breakdown nila ang mga organic matters at imi-mix ang waste nila na lalong gusto ng mga halaman. At ngayon nga ay iha-harvest na natin ang compost at mga organismong pwedeng ipakain sa manok. Pagkatapos iproseso ng mga decomposers, ang sunod naman na makikinabang ay ang mga halaman namin. Aalagaan namin ang mga halaman, didiligan at lalagyan ng organic compost. Kapalit ng pag-aalaga namin ay bibigyan naman kami ng libreng gulay at prutas. Pati mga manok ay makikinabang din dahil ang ipot niya ay nakatulong upang mapataba ang halaman. At syempre, masaya din ang mga decomposers dahil ang mga pinagbalatan at mga dahon na hindi nakain ng mga manok, sila naman ang manginginain. Diba ang saya ng ganun? Living in harmony with nature. Walang itinataboy, walang nadedehado, walang nasasayang. Lahat kumikilos para sa pangkalahatang kapakinabangan. Yan ang nakuha natin, konti lang. Pakain natin sa manok. Oh. Agaw-agaw agad. Ubus na. Hindi naman na mainit ang compost. Ibig sabihin nun, pwede na itong i-apply sa mga halaman. Tsak matutuwa ang mga halaman. At kapag natuwa sila, di nila tayo pagdadamutan. Aani tayo ng fresh at malinis na gulay at prutas. Maganda sa ating kalusugan. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na! Let's go! Thank you for supporting our channel. Don't forget to subscribe. Kasunod na niyan ang pagtatanim. Abangan!